pag-usapan natin mga kababayan. Eto nakakatuwa 'to, eh. Ah, Hala ka. mga ka-GP Natics, ayon po sa mga bali-balita ngayon, lalo na po do'n sa statement nitong si, Attorney Conti na sabi, di umano mga kababayan, matapos lang daw po ang, confirmation of charges nitong si Digong Duterte, ay maaaring lumabas na po mga kababayan ang warrant of arrest nitong si Bongo at itong ni Senator, Bato de la Rosa. Subalit mga ka-GP Natics, etong si, E.S. Bersamin or Secretary Executive Secretary E.S. Bersamin ay may pahayag din, may patiwari dito kay Attorney De La Rosa, mga kababayan, na pwede na daw po siyang damputin, mga ka-GP Natics, doon sa Senado. At itong si Bato de la Rosa, mga kababayan, ay agad-agad naman po na sumagot dito kay E.S. Bersamin. Ito po ang kuwento. Mhm. Teka lang, nabitin. Agoy, agoy. Wait guys, nalobat yung ano ko, eh. Yun. Sorry. Sir, ito po sabi niya, the Philippines may arrest a senator who serve as police Oo. chief. Kayo po yung pinatutungkulan doon during during then President Duterte's war on drugs. Oo. If the International Criminal Court issues a warrant over the campaign that left thousands of suspect dead, yun po, sabi niya. Sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin po. Sige lang, wala man akong problema dyan. Gawin nila, gawin na anong gusto lang gawin. Oo. Go ahead. Pero Tapang-tapangan na naman si Bato, ah. Sige, gawin nila ang gusto nilang gawin. Go ahead. Baka magulat ka, Bato, nandiyan na rin yung warrant of arrest mo. 'Di ba? Magtago ka na naman dun sa bundok. Nung inuhuli itong si Digong Duterte, mga kababayan, hindi nagpakita si Bato, eh. Hindi rin sumama doon sa mga kababayan, sa trip nila sa Hong Kong. Hala 'Di ka. ba? Kasi nakabalita na daw siya na mayroong lalabas. Nandiyan na daw yung warrant of arrest ni Digong Duterte, mga kababayan, kaya biglang nagpaiwan. Oh. sir, for you po, wala po talagang jurisdiction yung ICC po? Wala. Wala. The more na sila mismo, ang gobyerno natin mismo ay mag-implement ng isang warrant galing sa isang body na walang jurisdiction over sa ating bansa. Pero sir, Wala. Sir, dun sa statement ni Secretary Lucas Bersamin, sabi niya, bibigyan daw po kayo ng same treatment na binigay like po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. If they want to commit the same mistake again, then go ahead. They can do that. Oo. Pero If they sir, want to make another mistake, yung ginawa na kay Pangulong Duterte ay napakalaking mistake yun. At kung gagawin na willing to do the same mistake again, then they can do the same. Sir, sa intel nyo, wala pa kayo natatanggap na mga information na meron na ulit na inilabas na warrant of arrest? Malapit na yung hearing kay PRID. Ewan ko mahilig sila sa gano'n, no? Kapag may mga mainit na issues na pinupukol sa Malacanang, ngayon, pinag-uusapan na naman tungkol yung nangyari kay First Lady. Ngayon, gagawa na naman sila ng issue about Walang iya. Isa rin pala itong si Bato, mga kababayan, na sumasayaw, na sumasakay sa issue ni First Lady. Hala ka. Bato talaga. Isa ka talagang malaking problema dyan sa Senado. Biruin mo, isang senador, mga kababayan, wala ka bang pera? Wala ka bang mga tauhan para mag-imbestiga? Ayan na, mga kababayan, yung pinapalabas ninyo na itong si First Lady ay may kinalaman sa pagkamatay nitong si Paulo Tantoco,
ay pinatunayan na po ng US, 'di ba ang Vera Files, mga kababayan? Sila po ay US based. So ibig sabihin, US government, mga kababayan, ay kinumpirma na nila na wala talagang kinalaman si First Lady Liza. At again, nandito si First Lady Liza kung may kinalaman sa pagkamatay ni Paulo Tantoco, malamang sa malamang, pakakawalan ba yan ng US? Hindi, GP, nilagyan ng tracker. Tanga, mga kababayan, mga tanga kayo, mga DDS kayo sa totoo lang. Sasabihin nyo may tracker? Kalukuhan nyo. Maaring siguro, mga kababayan, kung halimbawa maglalagay ng tracker, within the area lang. Diba? Within the 50 states of the USA lang. Oh, hindi po yung lalabas ng ibang bansa at lalagyan mo ng tracker. Aba, napaka VIP naman ni FL Liza para bigyan po ng ganong treatment. The ICC and the senator para to divert the issue. Yan mo nang mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang. Gagawa ang panibagong issue kahit na old issue na, rehashed issue. Ay kuan nila yung i-recycle nila para lang to divert the people's attention. Yan ang mahilig na lang gawin. Bato, tandaan mo to. Kapag hinuli ka ng ICC, sigurado, aaraw-arawin kita. Aaraw-arawin kitang i-content. Sigurado, mga kababayan, sa isang araw, 3 live ang gagawin ko para sa'yo, Bato. Tingnan ko kung paano kita tatawanan. Mabugulat ka na lang. Baka mamaya magtago ka na naman doon sa bundok para hindi ka mahuli basta-basta. At kung makumpirma na wala, diba? Saka nagpakita eh. Mga kababayan, kaya po yan hindi sumama sa Hong Kong. Alam na alam natin. Mga kababayan, hindi dahil siya po ay nangangampanya. Alam natin, natatakot siya na baka isa rin siya doon sa mga nakalagay po sa arrest warrant ni Digong Duterte. Doon sa warrant of arrest ng ICC. Kasi gusto niya makumpirma. Baka mamaya kasama ako doon. Yari. Sir, bakit tingin niyo may katotohanan po ba yung kinasasangkutan ni First Lady Liza Marcos? I don't know. I'm not private. I don't know naman pala. Wala talagang alam tapos sumasawsaw sa issue. Bugok talaga. To that, hindi ako nag-imbestiga tungkol dyan. Tanungin na lang ninyo yung Beverly Hills Police Department. O, kita mo, mga kababayan, hugas kamay. My God. Sinagot na nga ng Beverly Hills police station na wala pong kinalaman si First Lady. Dapat, magbabanggit ka ng bagay na yan kung may alam ka. Pero kung wala kang alam, sabihin mo na lang sa simula't simula, ay, hindi ko alam yung issue na yan eh. Tahimik lang ako. Pero tingin nyo, sir, pagtatakip lang ito doon sa issue nyo ng warrant of arrest sa issue kay First Lady? Yes, kasi naman, bakit nila pag-usapan yan na matagal naman na issue yan na nabibingin. Ang tao yan sa kakaulit-ulit ng issue na yan, wala pa rin naman palang warrant na sinasabi nga. If lang naman daw. If ganyan-ganyan yung narinig ko, mga kababayan, meron pang pasipa-sipa si Digong Duterte. Ano sabi ni Digong Duterte, mga kababayan, doon sa Congress? Sabi niya ganon, let's get it on. Bilisan nyo. Pagsisipain ko pa kayong ICC kayo. Ang tagal ninyo. Mga kababayan, anong nangyari? Nagulantang ang lahat, di ba? Yan ang sinasabi kasi masyado kayong mayayabang, masyado kayong mga arrogante na kesyo sisipain nyo pa, babarilin nyo pa yung ICC. Hindi nyo. Si Digong Duterte, lalabanan daw niya, mga kababayan. Ano ba, may nagawa ba siya? Nung binigyan na ng warrant of arrest, kay Tory pa lang, wala na siya magawa eh. My God. Diba? Sa ICC pa kaya? Hanggang ngayon, di nyo pa rin mapauwi. Yun lang, if. So, para mapag-usapan na naman, divert na naman ng issue dyan na palayo kay yung issue kinasakutan ni First Lady. Biruin nyo, issue kinasangkutan ni First Lady. Mga kababayan, sangkot pa talaga siya doon. Yun nga, wala kang alam ba to? So, wala kang karapatan magsabi
na si First Lady ay sangkot dahil wala kang alam, hindi ka nga nag-imbestiga, tanga. Oh. Meron namang pag-usapan ng taong bayan. Ay, napamura pala Pero sir, ako. kayo pa ba, hingi po ba kayo ng tulong sa Senado kung ng sort of protection para po sa inyo? As I have said, I will cross the bridge when the bridge is constructed. Oh. Pero sir, there's no assurance na magtatago Oy, po yabang kayo. ni Bato ha? Ayabang ni Bato ha? As I have said, mga kababayan, sabi ni Bato, yabang pa, English pa. I will cross the bridge when the bridge is constructed. Wow! Sabihin mo yan kay kay Digong Duterte pag ipa-construct niya muna yung mga bridge na pinaayos niya na ngayon ay nagkandasira. Yabang-yabang ni Bato. Akala mo naman. Sabihin mo muna, Bato, ano po yung pambansang title ng ating pambansang awit? My God. Bayang Magiliw daw. Bato! Amid this warrant of arrest na sinasabi po nilang maaring ilabas ng ICC at maaari raw po kayong maaresto should the ICC release one. If you are facing a government that is not observing, is not trying to preserve its sovereignty, then I don't have to answer that question. Yabang. Is that a yes, sir? No, I don't have to answer that question. I Pero- don't have to answer this question. Pero haharapin nyo, sir, kung sakali po kayong ay arestuhin? As I have said, I will cross the bridge when the bridge is constructed. Paayos nyo muna sa DPWH yung bridge bago tayo. Yun na nga ba yung sinasabi ko, ayop My talaga to si God. Bato de la Rosa. Ipaayos daw sa DPWH. Tawagin mo si Mark Villar. Yung dating DPWH ni Digong. Bago ako tatawid. Sir, ngayon wala kang preparations para dun sa possible arrest. Kung meron mga akong preparations, why do I have to tell you? Di ba? Ay, so ibig sabihin mga kababayan, secret lang niya yon. Pero ang totoo yan, nangangatog na po yung tuhod ni Bato. My God. Huwag na kayong umasa. Nagyayabang-yabangan lang yan, kahambugan yung pinapakita niyan, pero ang totoo, takot yan. Diba? Wag niyong ipinapaalala sa kanya, baka magkandai-ihito si Bato de la Rosa. Baka mamaya mga kababayan, magkaroon ng buhok ito bigla-bigla. Your bridge is falling down, sabi ni Patrick Lopez, mga kababayan. Ito pa, another usapin po mga kababayan.